Hi guys! Welcome back to my channel. This is Buhay Abroad by Aris. Ayan, so meron lang ako i-share sa inyo guys regarding dun sa latest ko na bakasyon. So kasi kakabakasyon ko lang, nandito pala ako guys sa Hong Kong, and nagbakasyon kasi ako last October ng 10 days lang. Ayun, nagliwaliw lang ng konti sa Pilipinas, and eto na ngayon ulit. Back to reality, sabi nga ng karamihan. Pag galing ng bakasyon at bumabalik na sa trabaho, yun nga, back to reality. Kasi trabaho na naman tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang incident na nasaksihan ko doon mismo sa airport ng Jensan. Kasi, ganito yan, ang flight ko kasi from Jensan to Cebu, kasi ang flight ko is pabalik is Jensan, kasi manggagaling ako sa South Cotabato, and then Jensan Airport to Cebu, and then Cebu to dito sa Hong Kong, hindi Manila. Kasi hindi ko alam anong nangyari, wala naman ang explanation ng sinabi ang airline nung nag-ano sa amin nung in-email kami, na kasi una kasing booking namin is Manila talaga. So from Hong Kong, Manila to Jensan, and then yung pabalik is Jensan, Manila to Hong Kong. Pero after 1 week yata nung tawag niyan, after 1 week nung nag-book kami, is na-change siya. So Jensan to Cebu na, and then Cebu to Hong Kong, which is natuwa naman ako kasi nung una nga na booking namin is very early yung flight ko pabalik, which is I think sa pagkakatanda ko parang 7:30 ng umaga ng Jensan to Manila, parang ganyan. So very early, di ba? So pagka ganyan, kailangan mo talagang gumising ng maagang-maaga. So di ba, nagbakasyon ka nga tapos gigising ka ng sobrang aga. Kaya sabi ko talaga nung time na yun, bahala na kung di matulog na lang ako doon sa malapit sa airport siguro kung ganyan, or kapag nagbago talaga yung ihip ng hangin na hindi ko talaga kayanin yung ganung kaaga, i-change ko na lang yung time. So i-rebook ko yung time, parang ganyan. Ayan, babayad ka nga lang, parang ganyan. Pero ang nakakatuwa naman kasi nga after 1 week nga yun, nag-email sila na nabago daw, na siya, bali Jensan to Cebu na ako. Jensan to Cebu, then Cebu to Hong Kong. So natuwa naman ako doon kasi unang-una, first time ko nga magse-Cebu, parang ganyan. First time ko ring madaanan or mapuntahan yung airport ng Cebu, ganyan. So kasi hindi naman tayo yung para gala na nakakarating tayo kung saan lugar sa bansa natin, di ba? Parang ganyan. So natuwa ko noon. At the same time, yung oras kasi nabago din. So parang kumbaga ang flight ko na that time is na siya, 12:30 ng tanghali. So natuwa naman ako doon kasi nga yun nga, hindi ko na kailangang sobrang agahan, pero syempre kailangan ko pa rin umalis ng maaga sa amin kasi mga nasa almost 3 hours din, or mga 3 hours din ang travel time kasi mula sa amin hanggang doon sa airport ng Jensan, parang ganyan. So kailangan ko pa rin siyang agahan, pero at least hindi ko kailangang gumising ng madaling araw talaga kung yung unang flight or schedule lang na i-pursue, parang ganyan. So yun nga, to make the long story short, to make it short, flight time ko na from pabalik na dito ng Jensan to Cebu, dahil may kinailangan muna akong gawin or transact sa bangko ng Monday, kasi Monday ang flight ko nun Monday siya ng 12:30 from Jensan to Cebu, ganyan. May kinailangan akong ayusin sa bangko that day ng flight day ko, ganyan. Syempre ang bukas ng bangko is alas 9, di ba? So yun nga, sabi lang advice lang sa akin ng bank nung Friday is kailangan agahan ko lang para ako yung talagang mauna at ako yung unang
makatransact doon, di ba? Kasi siyempre, may ano din yan eh, may number din sa bangko, di ba? So, kuha ka ng numbers kung siyempre, parang first come, first serve, parang ganon. So, inagahan ko talaga, sarado pa yung bangko, nandun na, nagantay na ako, parang ganyan. So, ganun din, mabilis lang naman ang transaction, and then ang travel time from that place to Jensen Airport is nasa mga 1 oras, mga 1 hour 15 minutes, something like that. Tapos ano naman, kasi yung bus is from terminal to ano talaga siya, to airport talaga siya, so yun yung route ng bus, kaya hindi siya kailangan huminto-hinto, parang ganyan. Ngayon pagdating ko doon sa madaling sabi, nakarating ako doon mga 11, I think mag-11. Tama ba? Kasi natapos ako sa bank basta parang dumating ako ng Jensen Airport talaga is parang mga 11:05, parang ganyan. So, ang flight ko is 12:30. Pero ang sabi ko naman is okay lang kasi sa Jensen Airport, ano lang naman siya, hindi naman siya ganun karaming, alam mo yun, yung parang matatagalan ka or ganito kahaba yung lalakarin mo papunta doon, parang ganyan. Hindi naman siya ganon. Kaya alam ko mabilis lang ang ano ko doon, mabilis lang ako, hindi ako kailangang magtagal sa check-in, parang ganyan, kasi kompleto ka naman sa mga papers mo, ganyan. Tapos pero pagdating kasi doon guys, syempre hindi naman kasi talaga pwede yung very tight yung time mo doon sa flight time mo, diba? So alam ko din naman yon. Pero dahil kinailangan ko lang talagang may asikasuhin pa talaga nung Monday, hindi ko na siya pwedeng ipagpaliban dahil hanggang ganun lang akong araw doon, at hindi ko kasi nagawa talagang maasikaso nung time na umuwi ako, dahil alam niyo naman sa atin din sa Pilipinas, may mga ilang araw na pag nakipag-transact ka, ang processing is hanggang ganitong araw pa to, ganitong araw, hindi siya within the day talaga, kahit agahan mo pa ng punta. So, ganun yung nangyari. So, kinailangan ko talagang puntahan, and then yung sabi, naging okay naman na yun. Pagdating ko ng airport, edi, syempre, diretso ka agad ako ng check-in, parang ganyan. Ang check-in ko, ang luggage ko is dapat is 7 kilos lang. Ay, 7 kilos, 20 kilos lang, parang ganyan. So, dahil alam niyo naman, tayo mga Pilipino, pag bumabalik sa abroad, kung ano-anong mga dala-dala, di ba? So, lumagpas ako, sa madalas lumagpas siya ng 1 kilo. Lumagpas siya ng 1 kilo. And, 1 kilo lang naman. Naging 21 kilos yung luggage ko. Pero, kasi ganito, hindi talaga siya pinapatawad. Hindi kagaya nung dito, na pinatawad yung excess kong 3 kilos yata yon. Pinatawad yung dito eh. So, hindi siya talaga pinatawad, so kailangan kong magbayad ng excess. So ang excess ko ay 1 kilo for 550 pesos. Ganun siya kamahal ang 1 kilo sa Cebu Pacific. Ganito nga. So pwede ko naman talaga sana hindi bayaran yun, di ba? Pwede ko siyang hindi bayaran kasi nga 1 kilo lang naman, ang dali lang naman tanggalin nun. Pero dahil nga very close na yung time, parang hindi na ako inalaw na kalkal pa kasi kailangan nang ipasok yung luggage ko, parang ganyan. So no choice ako. Kailangan ko talaga kailangan lang magbayad. Kahit 1 kilo lang yun, pwede ko, may extra bag naman ako, pwede ko talaga sanang tanggalin yun. Hindi na talaga nagkaroon ng chances na gawin pa yung ganon. So lesson learned is wag talagang wag kang malate. Para pag may mga ganyang aberya, hindi mo ma-experience yung ganun, or may magawa ka pang paraan, di ba? May remedy pa. Pero kung late ka na kasi, wala na. Kasi ganito yan. After ko, may sumunod na hindi ko alam kung mag-asawa sila, pero Pilipina yung babae, ibang foreigner yung lalaki. Ang dami pati nilang luggage, parang mga tatlo yung luggage nila. So ang nangyari, hindi na sila inaalaw, as in hindi na talaga sila inalaw nung dun sa check-in na, kasi daw close na, something like that, close na, and then dapat to kasi ganitong oras, ganito sila dapat dumating, ganyan. Alam nyo, grabe talaga yung galit ng babae talaga. Sabi niya, ano pa, nanggaling pa kami, ang layo pa ng pinanggalingan namin, ganito, ganyan, na traffic pa kami, ganyan. Tapos alam nyo, yun nga, parang
as in talagang nasaksihan ko yung ganoong eksena na halos magwala na yung babae doon na kesyo pagbigyan naman daw sila kasi ngayon lang daw nangyari yun, na ano tawag dito, ang layo pa daw kasi hindi ko alam kung saang probinsya pa sila galing ha, kasi ako galing din ako sa malayo kasi South Cotabato pa ako nang galing eh. Hindi ko alam kung gaano sila, saang part sila ng Mindanao nang galing, na bakit sila talaga na late, parang ganyan. Tapos alam nyo, talagang naging very strict talaga yung yung airport authority na nasabi nila hindi na talaga pwede kasi late na. Kasi ako nga napagsabihan na nga na medyo mas early pa talaga, earlier pa ako sa kanila dumating eh. So napagsabihan ako na next time daw ganito, ganyan. Sabi ko sa inyo, opo lang ako na opo kasi syempre totoo naman talaga, tama naman. Ako naman kasi sa mga travel ko na ganyan, nung umuwi ganito, pabalik, papunta, pabalik, ganon, kasi nakailang balik uwi at balik na rin ganyan. Wala talaga akong mga ganyang naging eksena kasi nga very, kahit pa paano punctual din naman tayo na klase ng tao. Yun nga lang, may mga sitwasyon na minsan nakaka-apekto ba ng ano natin, ng sistema. So yun, kaya alam nyo, doon ko talaga na realize na kailangan talaga nating maging very aware. Alam nyo yun, pag nagta-travel tayo at kailangan natin sumakay ng eroplano, kailangan talaga, kahit pa nga kung anong aga yung flight, natin, yung anong aga ng flight time natin, ganyan, kailangan gumising tayo ng maaga. Yung iba nga, natutulog na sa airport eh, wag lang malate, diba? Or alam nyo, magka-aberya, parang ganyan. So, sana, maging din, magsilbing din yun sa atin, magsilbing, at saka yung about nga sa excess luggage, diba? Kaya kailangan agahan mo talaga kasi isa din yun na magpapaabala sa'yo kapag hindi mo inagahan kasi hindi ka na i-allow. The worst is hindi ka talaga pasasakayin dun sa flight mo na yun. Kaya, di ba? So, I hope may mga natutunan at nakapagbigay din ito ng lesson at awareness sa iba. And until next time, thank you for watching and for listening. Bye!